Sa ginawa po na portal ni PhilHealth, medyo specify na po at andun na rin po yung mga requirements. Doon po sa type of welcome back po sa aming YouTube channel. Ako nga po pala si Ate Apple ng Team Chesa Apple. Kamusta po kayong lahat? Okay, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa PhilHealth online appointment. So, way back 2022, meron na rin po akong vlog tungkol po sa PhilHealth online appointment. So, ngayon po, yung ituturo ko po sa inyo ngayong 2023 ay medyo updated po ng konti doon sa previous vlog natin. Ngayon po kasi, sa ginawa po na portal ni PhilHealth, medyo specify na po at andun na rin po yung mga requirements. Type of transaction na ibinibigay nila, nandun na po yung specify na po doon yung mga requirements at yung mga kung ano pa pong kailangan yung dalhin para sa araw ng appointment. Okay, bakit nga ba kailangan pa ng online appointment? Wala na namang COVID, 'di ba? So, ang online appointment po kasi para po malaman lang po ni PhilHealth kung ilan lang po yung tao na dadating sa araw ng appointment na yon. So, para hindi rin po masyadong crowded at para alam na rin po ni PhilHealth kung ano po yung transaksyon na gagawin nyo po sa kanila. At isa na rin po doon, ang kagandahan nga, katulad ng sinabi ko kaganina, doon po sa type of transaction na pipiliin po ninyo, nandun na yung mga requirements na kailangan mong dalhin para sa araw ng appointment. So, hindi ka na mag-iisip kung ano pa yung dapat mong dalhin kasi nakalagay na doon at babasahin mo na lang kung ano yung dapat mong gawin. Okay, so sa ituturo ko po ngayon sa inyo, sa mga type of transaction na yon, na-explain ko na rin po kung ano pa yung mga, kung ano po yung, halimbawa, kung ikaw ay magpaparegister, ano ba dapat ang mga pipiliin mo doon? At kung ikaw naman ay first time job seeker, ano naman po ang dapat mong piliin? Okay? So, okay, saka ang gagamitin ko nga po pala ay cellphone. So, kadalasan po sa amin kasi ng mga subscriber namin sa YouTube, kadalasan po ang gamit nila ay cellphone. So, sa cellphone na lang po tayo gagawa ng online appointment para medyo hindi po kayo, para hindi maiba yung ano nyo sa ano. So, parehas lang po tayo ng itsura ng kalalabasan pag nag-online appointment. Okay po? So, simulan na po natin. Okay, syempre, punta muna po tayo sa link. Okay. Ito pong link na to na gagamitin natin ay Santa Rosa po. Santa Rosa Robinson po ito, ha? Okay. Ito po ang okay, dito po tayo magsisimula. Okay, ilalagay po natin dito yung email address. Take note po, importante po na kailangan active po yung email address na ilalagay po ninyo. Kasi po, dito nyo po makukuha yung confirmation mismo ng inyong appointment. Okay, yun po ipapakita nyo sa araw ng appointment nyo. So, importante po na nabubuksan at active po yung email address na ilalagay po ninyo. Ayan. So, susunod. Okay. So, undertaking. So, sinasabi lang naman po dito sa undertaking na to, basahin nyo na lang po, na yung personal information po ninyo ay lalagay nyo at sigurado pong tama yung ilalagay ninyo. Okay. So, are you willing to continue? Yes. Susunod. So, ito po, itong mga sinasabi po nito na mahalagang basahin muna ito mabuti bago mag-appointment. So, ito yung ang mga nakalagay po dito ay yung mga bagay na hindi po ina-assist ng online appointment. So, bibigyan po natin to ng panibagong or ng ibang vlog, separate po dito kung ano yung mga bagay na hindi naman po kinikater ng online appointment na pwede nyo na pong gawin through online at hindi nyo na kailangan pumunta sa kanila. Okay? Susunod. So, ito na. Kung sakali man po na hindi kayo makakapunta sa araw ng appointment po ninyo, just in case lang po na hindi kayo makakapunta, pwede naman po kayong kumuha ng authorized person para gumawa nun para sa inyo. Ngayon, yun nga lang po, kailangan lang po ng authorization letter galing sa inyo
at ilalagay nyo po doon sa authorization letter po ninyo kung ano pong rason at kung sino po ang magagawa noon para sa inyo. Siyempre, kailangan po nun ng valid ID nung taong i-authorize nyo para gumawa nun para sa inyo, at kailangan din po ng valid ID ninyo. Okay po? Okay. So, dito po, yung pangalan po nung magpapa-member o nung pupunta o magpapa-appointment sa PhilHealth. So, unahin po natin ang apelido. Sundan lang po natin yung format nila ha, na binibigay. Okay, sunod po, contact number. Okay, ilang taon na? Okay, type of transaction. Okay, ito po yung mga, dito po tayo mamimili kung ano po yung gagawin natin at kung bakit po tayo magpapa-appointment kay PhilHealth. Okay? So, dyan po nakalagay po dyan, checkan po ninyo kung ano po yung mga transaction na gagawin nyo, at nandyan din po nakalagay kung ano po yung mga dadalhin para hindi po kayo pabalik-balik at sigurado na dala nyo na yung mga requirements na kakailanganin sa araw ng pagpunta niya sa appointment. Okay po? So, iisa-isahin po natin yan. Okay. Dito po tayo sa umpisa. Registration for individual paying member and senior citizen only. Please bring photocopied birth certificate, marriage contract if married, valid ID, one piece latest 1/1 picture payment for voluntary member. Okay. Ito pong registration po na to, para po to sa mga senior citizen o kaya yung mga individual paying na magpaparehistro pa lang po sa PhilHealth. Okay? So, yun nga po, kung kayo po ay married, magdala mo ng birth certificate, at kailangan din po ay yung present po na picture po ninyo, at magdala din po kayo ng 1/1 para po to sa ID eh. Okay? Para po yun doon. Okay, pangalawa, kung kayo naman po ay first time job seeker, katulad po ng mga fresh graduate, okay, first time job seeker registration, please bring photocopy of certification for first time job seeker, oath of undertaking, birth certificate, valid ID, one piece of 1/1 picture. Okay, meron po akong vlog tungkol po dyan sa first time job seeker at kung paano po kayo kukuha. Ilalagay ko na lang po yung link sa ibabaw para po masundan nyo din po kung paano kayo makakakuha ng first time job seeker nasa sa barangay. Okay? So, ayun po. Ito yung i-checkan nyo naman po kapag kayo ay first time job seeker. Okay. Okay, dito naman po tayo. Financially incapable, enrollment and updating. Please bring certification from CSWD, photocopied birth certificate, marriage contract if married. Okay. So, dito naman po sa mga financial incapable, so, ang pagkakaalam ko po dito, ito po yung mga limit lang po yung mga pwede nilang maging trabaho. So, alam ko po nito, kukuha po kayo nito sa DSWD. Hindi lang po ako sigurado at hindi ko pa rin po kasi nako-confirm kung ito din po ba yung tungkol sa indigent. Okay? So, gagawaan ko po to ng separate na vlog para po mas klaro at para mas malinaw at mas detalyado po yung may bibigay kong information sa inyo. Pero sa ngayon, yun na muna po yung may share ko sa inyo. Okay. Okay, ito naman pong isang to ay request for PhilHealth ID and MDR for existing member only. For print out only. Will not update information. Please bring valid ID and one piece latest 1/1. Okay. Ito naman pong isang to, para naman daw po to sa mga mayroon ng number na kailangan daw po ng print out lang ng MDR pero hindi po pwedeng mag-update doon ha. Okay, print out lang po to ng MDR at pagkuha po ng ID. Okay? So, ito naman po. Sa inquiry naman po, example verification of PhilHealth number premium contribution. Okay, ito naman po, halimbawa, hindi mo lang alam yung PhilHealth number mo at gusto mo lang malaman yung PhilHealth number mo, pwedeng ito naman po yung i-click nyo, yung inquiry. PhilHealth number lang po yung pwede nyong makuha. Sunod, change civil status
Please bring photocopied married contract and 1 piece latest 1x1 picture. Okay. Kung kayo po ay from single to married, ito po yung pipiliin po ninyo para po magpa-change status po kayo sa PhilHealth. Okay. Sunod, additional dependent, please bring photocopied birth certificate, marriage contract, letter of deactivation of transfer of dependents of already member or dependent to another member, ID for member and transferor. Okay. Etong additional dependent po nito, may sample ako nito, medyo pahapyaw lang po ng konti. Yung asawa ko po kasi dati ay may separate siyang number sa PhilHealth. So, nangyari po, dati po kasi may under po kami ng computer shop. So, nung nag-voluntary member na lang po ako, ang ginawa ko, pina-deactivate ko yung number niya at naging dependent ko na lang siya para isang hulog na lang po. Okay, pwede naman po yun. So, ganun po yung ginawa ko. So, nangyari, dependent ko na lang siya. Tapos, ako na lang po yung naghuhulog ng monthly contribution namin. So, ganun po yun. So, pwede po yun. Pwede ko pong gawan siya ng separate na vlog kung paano ko pong procedure na ginawa. Actually, online ko lang po yun ginawa. Hindi na po ako nagpunta sa, Calamba branch kasi dun po yun pinarases. So, through online emails lang po. So, hindi ko lang po sigurado kung pwede pa siya ngayon. Okay po? Ito naman po tayo. Correction of basic information. Spelling, birth date. Please bring photocopy of birth certificate, marriage contract if married. So, ito po yung mga, halimbawa, all this time, ginagamit mo is yung pangalan na yon. Tapos, pagtingin mo sa birth certificate mo, iba na, dahil ngayon mo lang nakuha yung birth certificate mo. So, pwede po yun. So, kung updated po yung PSA po ninyo, punta lang kayo sa PhilHealth para po maayos. Okay. Change of address. So, ito naman po ay medyo, madali lang man po to. So, address, kung kayo pa ay lumipat na sa ibang lugar, so, kailangan lang po ng barangay certificate. Okay. Reporting of employee, please bring completely filled of ER2 up to 5 employees only. Para po to sa mga may mga small business or may malalaking business, tapos yung mga employees po ninyo ipapasok po ninyo sa PhilHealth. Okay. Updating of monthly income. Okay, itong updating of monthly income, may vlog po ako tungkol dyan. Ito po. So, ginawa ko po to kasi nagbabayad po ako through GCash. So, kailangan po kasi updated yung monthly income mo, lalo't kung voluntary ka. So, kailangan, nandun po yung monthly income po ninyo. Tapos, andun na din po yung procedure kung paano ko ginawa. So, check nyo na lang po yung video kung yun, kung same po tayo ng gagawin. Para alam nyo na din po kung anong dapat gawin. Okay? So, change of membership category employed to voluntary. So, ito naman po ay kung dati po kayo nagtatrabaho at gusto nyo po mag-voluntary, so, check nyo po yan. Last, consulta registration, select of hospital facility for availment of consultation laboratories. So, gawan ko na lang po to ng ibang vlog tungkol po dito, pero hindi pa po ako sigurado kung ano pong ginagawa dito. Pero kung ito po yung kailangan nyo, pwede nyo naman pong i-click. Okay, sa mga magtatanong po kung pwede bang 2 or 3 ang i-click mo, pwede naman po yon. As long as yun po talaga yung reason nyo para pumunta doon. Okay, sample. Kung kayo po ay halimbawa, mag-change status po kayo, tas mag-additional dependent, pwede naman po yon. So, 2 po yung clickin nyo. Change civil status, tapos, ayan, additional dependent. So, kasi halimbawa, sabihin natin na mag-change status kayo from married to single, to syempre, may additional dependent na kayo, yung asawa nyo, sa kayong anak nyo, so, pwede po yon. So, para alam din po ni PhilHealth kung ano po yung transaksyon na gagawin niya sa kanila. Okay? So, pinexplain ko lang po na pwedeng more than 2 transaction yung gagawin nyo sa kanila. Okay. So, pag na-checkan nyo na po dyan kung ano po yung pakay nyo kay PhilHealth, so, pipili na po kayo ng appointment. Kung ano po yung lalabas dito at mapili po ninyong appointment, kailangan yun po talaga yung dapat yung puntahan. Kasi, hindi na po yan valid sa susunod na araw. Kasi nga po, ang ginagawa po ng PhilHealth, kaya po nila ginagawang gantong online appointment para po
limitado at ma-assist po nila ng maayos yung mga taong pupunta sa kanila at mabibigyan po nila ng maayos na serbisyo. Kung magwo-walk-in po kayo, hindi nila kayo ma-assist. So, importante po na may appointment kayo at alam nyo po yung link ng lugar na pupuntahan po ninyo. Okay po? So, ayan. So, kung okay na po at na-check nyo na po, katulad niya, nakapili na po tayo, August 30, sundin lamang ang schedule ng inyong appointment. Maaring pumunta sa opisina mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. So, yun po, mahaba naman po yung araw na yun. Siguraduhin nyo lang po na wala kayong appointment, iba pang appointment sa araw na yun para po makapunta kayo. Kasi sabi ko nga po, hindi na po yun pwedeng baguhin pa. Mangyayari lang po nito, pag hindi po kayo nakapunta, mag-i-schedule po kayo at maghihintay po ulit kayo ng available na pwedeng kayo ulit mag-appointment. Okay po? Okay, nakalagay dito. Meron po kayong marireceive na email para sa confirmation ng inyong appointment. Ito po ang ipapakita sa aming opisina kasama ng inyong valid ID. Kung nais naman pong magpa-reschedule, sagutan lamang muli ang form ito. Salamat at manatiling ligtas. Okay, yun nga po yung katulad ng sinabi ko kanina. Okay, submit. Okay, so ito po yung pinaka-itsura nito. Yan, katulad po niyan. Yan po yung pinaka-itsura ng appointment po ninyo. So, ayan po yung ipapaprint. Tapos yan po ipapakita nyo doon sa araw po ng appointment nyo. Okay po? So, ayun nga po at natapos na kung paano ang procedure para po tayo makakuha ng online appointment sa PhilHealth. So, madali lang naman po yun. So, basahin nyo na lang pong maigi dun po sa mga type of transaction na pinaliwanag ko kaganina para po sigurado na tama naman po yung gagawin yung appointment sa kanila. Para naman po hindi rin mahirapan si PhilHealth kung paano nila kayo i-assist. At wag na wag nyo pong kakalimutan yung mga requirements po na nakalagay po doon. Lalo na po yung 1x1 picture, kung maaari po sana, yung 6 months, medyo bago-bago, 6 months po pababa, yung picture na ipipresent po ninyo. Para naman po, wag naman po kayo magbigay ng picture na 19 kopong-kopong pa yung itsura nyo doon. Baka naman po hindi na kayo makilala. Okay? So, isang paalala ko lang po yun. Saka kung hanggat maaari po, pag sinabi pong birth certificate ang dalhin, ay birth certificate po ninyo ang dalhin po ninyo at wag kung kani-kaninong birth certificate po yung dadalhin. Para po sigurado na may assist po tayo ng maayos ni PhilHealth at para hindi rin po kasi sayang yung appointment na gagawin po natin. Kasi kapag hindi po tama at mali po yung mga dala po nating mga requirements, dun po sa araw ng requirement, ng araw po ng appointment natin, di sayang lang po yung paghihintay natin kung hindi po tama at kumpleto yung dadalhin natin, di ba po? So, siguraduhin nyo po na tama po yung mga dalang requirements at tama din po yung type of transaction na inyong pipiliin. Okay? Kung pwede po sana ay makahingi ng like, share, at subscribe po sa aming YouTube channel para po updated po kayo sa mga susunod pa po na mga videos. At maraming salamat po. Pipilitin po namin na makapagbigay pa po sa inyo ng ibang impormasyon, ng mga ilang impormasyon para po updated din po kayo sa mga kung ano-ano pang mga bagay. Okay, so maraming salamat po. Maraming salamat po sa panonood. Babu.